Disyembre 2002, nangako siyang hindi tatakbo sa pagkapresidente para sa halalan ng 2004. Oktubre 2003, inihayag niya ang pagtakbo sa susunod na halalan. 2004, ang kanyang pagkapanalo sa nasabing halalan. 2005, inakusahan siya ng pandaraya sa nagdaang halalan. Siya si Gloria Macapagal Arroyo. Oo. Hello, ma'am. Good morning ulit. Okay, ma'am. Mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa nanaw yun. So, will I still lead by more than 1 m? It's that advantage, ma'am. Parang ganun din ang lalabas. It will not be less than 1 m? Pilitin mo natin na, pero as of the other day. Hello guys, Ma'am. pero lokal. Kasi iba-iba raw at pinag-claim ng comment noon. Sino ba atin doon? Ay, naku, ang importante na hindi na dama yung sa taas. Hindi ho. Ako ang may hawak nun. Kasi ang issue doon, sabi ng corruption, dahil yung doktor nila yung recount, pero sabi naman yung issue dapat doon na lang sa munisipyo. Okay na yun. Ako ang may hawak niyan. So hindi na-access ko yun sa taas, ha? Hindi ho. Kasi sabi nga nila, kung may exclusive, baka siya nila po, bumandapang na naman daw doon, ha? Hindi ho. Nasa akin mo yan. Okay, sige guys. Okay. Naaalala mo pa ba ang sikat na Hello Garci scandal? Oh my God! Ano nga ba ito? It's actually a president caught on tape, her voice very distinctive, trying to rig the elections. Paano nga ba ito nagsimula? June 6, 2005, nang humarap si Ignacio Bunye, ang press secretary, sa publiko hawak ang dalawang CD. That's the president's voice, but the other party on the line is not that of a commissioner. And they were indeed having a conversation about election results. There is a conversation. This is a privileged conversation between the president and the police. Dahil dito, nagsimula ang malawakang protesta at pagkwestiyon sa pagkapangulo ni Gloria Macapagal Arroyo. June 27, 2005, sa wakas ay nagsalita na si GMA ukol sa issue. I was anxious to protect my votes, and during that time, had conversations with many people, including a Comelec official. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Dagdag pa sa mga naging protesta, naging maingay din ang pagbabatikos ni Susan Roses kay GMA. May kasabihan tayong mga Pilipino, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. The gravest thing that you have done, you have stolen the presidency, not once, but twice! June 25, 2005, nang ihain sa mababang kapulungan ang impeachment complaint laban kay GMA, ngunit agad-agaran din itong pinatay. Pinatay man ng Kongreso ang kaso ay ipinagpatuloy pa rin ang batikos at protesta kay GMA. Isang paraan ay ang paggamit ng kulturang popular. Lumabas sa mga ringtone na naglalaman ng ilang parte ng orihinal na pag-uusap. Ngunit hanggang sa ngayon, walang tiyak na mga kasagutan ang mga tanong ukol sa iskandalong ito. Pilit sinasabi ng administration
it's not an issue. Hello Garcia is not an issue. But of course, it's an issue, di ba? It's an unresolved issue. Nagkaroon ng mga impeachment. Nagkaroon ng balita na nagkabayaran, kaya hindi na-impeach si GMA. So parang na-absuelto siya. Parang lang na-absuelto siya. Ilang impeachment na parang na-absuelto siya. Pero I think in the minds of people, hindi ko siya nakakapagpaliwanag na gusto. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng iskandalong ito? Ang katotohanan ay ang Hello Garcia tapes ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay isang historical, economic, at political na dokumento. Laman nito ang unang material na ebidensya laban sa korupsyon ng isang pangulo. Laman nito ang kinabukasang haharapin ng bawat Pilipino. Merong matagal na ginagawa ng mga ruling class families, ng lahat ng mga nakaupo sa mga highest positions of power, yung lahat ng paraan ay gagawin niya para makapanatili sa pwesto ng kapangyarihan. No? And all throughout Philippine history, since nung establishment ng Spanish colonial government, nung kanyang mga bureaucratic agencies, nakikita natin na kung sino nakaupo sa poder ng kapangyarihan, siyang nagtatakda at nagdidikta ng kung ano itatakbo ng isang bayan. First of all, I don't think people forget. Nandyan lang yan sa background eh. Sa ngayon, marahil ay tama siya. Ngunit sa paglipas ng panahon ay maaaring makalimot ang tao. Ang mga ganitong uri ng dokumento ay may malaking pangangailangan na maitago at maipreserba. Ayon nga kay Michael Andrada, ito ay isang ebidensya. Mahalaga yung mga ebidensya para matukoy natin kung gaano ka-archaic, gaano ka-primitive, gaano ka-barbaric yung isang panunungkulan at gaano ka-anarchistic yung rule ng mga piling-piling iilang pamilya lamang na nagpapatakbo ng politika at ekonomiya ng isang. May mga ganitong historical document para tinatanggal mo rin yung memory ng Filipino people. Pag kinubli mo yan, itinago mo yan, hindi ka na nagtatago ng katotohanan. No? Pinapanatili mo rin yung mamamayan sa loob ng isang sirkulo ng kasinungalingan. Ang patuloy na pag-alala sa Hello Garcia ay isang paraan ng pagprotesta laban sa maling pamamahala ng mga taong humahawak at hahawak ng kapangyarihan. So will I still live by more than 1 year? Alam mo,